Mapapasara all ka na lang talaga mga kababayan dahil nangunguna mga kababayan sa survey na naman si VP Sara Duterte. Halos kalahati po mga kababayan ng mga botante ay boboto kay Sara. Tumataging-ting mga kababayan na 43%. Grabe ang nakuhang boto ni VP Sara Duterte. At wag ka, sa tingin natin mga kababayan, in-adjust pa yan dahil mas mataas pa ang talagang actual na percentage mga kababayan. At ang sumunod sa kanya, si Leni Robredo na nasa malayong dulo. At ang pangatlo, Raffy Tulfo. At ang taong kating-kati na maging presidente mga kababayan na pinipresenta niya ang kanyang sarili. Nasa ika-4, si Risa Hontiveros mga kababayan na nakakuha ng kulelat. Panoorin niyo po ha. Kung ngayon gagawin ang presidential elections, malaki ang tsansang manalo Malaki. si Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa research firm Acquisition Apps. Sa Acquisition apps. Ano na naman ba yan mga kababayan? Yung mga survey no? Although duda tayo dyan mga kababayan. Pero at least dito si Sara ang nangunguna pa rin. Pero most likely mga kababayan itong mga survey firm, talagang paborable yan sa mga dilaw mga kababayan at sa mga bangag. At yung mga kating-kati mga kababayan na nagpapasurvey, ito grupo ng mga bangag mismo din. At mga dilawan. Dahil sabi ni VP Sara, hindi daw siya talaga nagpapasurvey mga kababayan dahil mahal parehong survey, trailing as alternative choices sina former Vice President and current Naga City Mayor Leni Robredo at Senators Raffy Tulfo and Risa second na si Leni no. Yan ang kanilang strategy mga kababayan para kunwari, hihikayatin nila si Leni na, run Leni, run. Yan mga kababayan dahil alam na natin umaasa sila mga kababayan, nagtatakbo si Leni dahil mayroon nang nakaimbak si lutang mga kababayan na mga botante. Wala na silang ibang makita Kaya ngayon pa lang, pinuportray na nila na si Leni pataas na daw ang rating mga kababayan. sa Hontiveros. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Manalo. Tapos, si Bangag ng bahala niyan. Hawak nilang kumilik Ay, Diyos ko Lord. Ako si Sara Duterte. Nangunguna sa isang survey si Vice Pagka-presidente. President Sara Duterte matapos niyang inanunsyo ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo ngayong 2028 elections. Ayan. Sa isang pre-election presidential survey na isinagawa ng Acquisition Apps Incorporated mula February 19 to 20, ilang araw lang matapos ang deklarasyon ni VP Sara, lumabas na 43% ng mga Ayan nasurvey mga kababayan, 43%. Kung dati-rati, 37 lang yon. Ngayon mga kababayan, 43%! At tingnan nyo kay Virus. 3% lang si Virus. Diyos ko Lord. Yung kating-kating na maging presidente mga kababayan, 3%. Diyos ko Lord. Virus pa more. ang pabor na maging pangulo siya ng bansa. Pumapangalawa naman sa kanya si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Wala na. Lutong Macau na to mga kababayan. Imposible na si Leni Robredo ang laki ng mga kababayan ha. Ang laki ng percentage sa boboto, 27 daw. Ha? Imposible. Tapos, tingnan nyo mga kababayan ha. Minamind condition na tayo na si Leni ang magiging dark horse mga kababayan. Dahil approval and trust rating ha. While si VP Sara ang number 1 sa voters preference mga kababayan, 43%, 49 and 54. Ang approval and trust rating daw, si Leni Robredo, 56 and 59 mga kababayan. Diyos ko Lord. Tinalo pa si Sara sa approval and trust rating? Ha? Kaya pala napapunta doon si Bangag. Dahil eto na ang kanilang mamagikin mga kababayan. Lutang! Tumakbo ka na! Run, Leni, run! Ikaw lang ang pwedeng pantapat natin kay Sara. Kaya naman initsopera si Risa Hontiveros mga kababayan dahil 3 ng lang. mga na-survey ang pabor na maging pangulo siya ng bansa. Pumapangalawa 43. naman sa kanya si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. 27% na si Leni. Sigurado tayo mga kababayan, ang boboto lang niya kay Leni. Andun lang din niya sa mga kababayan, nakuha niya dati. 15 million. Yun lang din. Pero ang talagang nakakaduda mga kababayan, bakit ang trust at approval ni rating ni Leni Robredo is mas malaki kaysa kay Sara Duterte? 56 at 59? Lord, liar.
na nakakuha ng 27% of voter preference. Pangatlo sa listahan si Senator Raffy Tulfo na nakakuha ng 15%. Oh, malayo mga kababayan sa 43. Ang inaasahan nila mga kababayan na kukunin ni Lutang si Raffy Tulfo para mag-combine ang kanilang boto mga kababayan. 27 plus 15. Oh. Pero kung 27 plus 15 mga kababayan, 42% pa rin yan. 43 kay Sara eh. Oh, hindi pa rin matatalo. Oh, kaya ang mga kababayan, mukhang ang option nila, igugurgur nila mga kababayan ang kandidatura ni Risa Hontiveros. Habang pang-apat naman si Senator Risa Hontiveros na may 3% lang. Oh, kung ako sa'yo Risa, wag kang umatras. Mas pabor sa atin mga kababayan kung hindi aatras yun si Risa dahil mababawasan ang boto ni Lutang. Oh, dahil kung aatras si Risa, mapupunta kay Leni Robredo mga kababayan kung 42, magiging 45 na siya. Pero duda tayo dito mga kababayan kung si Sara talagang mas mataas yan. Around 70% yan mga kababayan. 50% voter preference. Karamihan sa mga nagnanais Ang next ni Risa, na maging Pangulo si VP tingnan natin ang next ni Risa mga kababayan ha. Mayroon ba 12% mga kababayan na undecided? Oh, sigurado tayo yung 3% na yan. Karamihan pa rin yan kay Sara Duterte. So kahit pa makuha nila ang boto ni Tulfo, ni Risa mga kababayan, ma-offset lang yan sa 12% na naniniktik lang mga kababayan kung sinong malakas. Oh. Pero ang problema lang dito kung talagang nandaya. Eto nga ang survey nila ngayon, mukhang nandadaya na ito mga kababayan. Karamihan sa mga nagnanais na maging Pangulo si VP Sara nanggaling sa Visayas at Mindanao. Solid na yan, hindi na yan magbabago. Visayas, Mindanao. Habang ang suporta naman para kay Robredo nagmula sa Calabarzon at Bicol Region. Kaunti lang naman ang Calabarzon at Bicol. NCR at Central Luzon naman ang naging hatak ni Tulfo. Pero kung sa Metro Manila mga kababayan NCR, nakita nyo naman kung gaano naging katiwasay mga kababayan nung panahon ni Tatay Digong Duterte. Ayaw nyo yun. Gusto nyo ulit na ganito kay Marcos mga kababayan? Kaliwat kanan na yung droga at Isipin nyo na lang bansa ninyo. Isang tabi nyo na yung pangmamaliit mga kababayan sa isang probinsyana. Mas gusto nyo mga kurakot para hindi lang ma-offend mga kababayan ang ego ninyo na ang nagpapatakbo sa isang bansa ay hindi hamak na sa probinsyana lang. Saan kayo? Doon kayo sa magnanakaw. Doon kayo sa mga tulpok mga kababayan na kung wala kang sinasabi mayroon kang alam sa mga korupsyon na nangyayari ngayon. You are accessory to the crime. Masahol ka pa sa jablo. Dahil alam mo na magnanakaw tapos hinahayaan mo. Hindi ka nang umaalma. Ayon din sa parehong survey, sina Robredo at Tulfo ang second options ng primary voters ni VP Sara sa pagkapangulo. Sige, pero kung aatras yan si Tulfo mga kababayan, most likely yung mga botante niya mapupunta kay Sara Duterte. Mag-isip-isip ka Tulfo, dahil kapag matatalo ka dyan, Raffy, wala ka na, hindi ka na senador. Bumalik ka na lang pagka senador. Patakbuhin mo si Bendalo. Si Erwin. 1,200 participants ang nakilahok sa naturang survey, kung saan 12% 1,200 lang. ang mula NCR, 23% ang galing Northern Luzon, 22% ang taga Southern Luzon, 20% ang mula sa Visayas at 23% naman ang galing Mindanao. Sa ngayon ay wala pang malinaw na katandem si VP Sara sa 2028 elections. Pero mayroon na siya na-recruit ang initial RM. Hula lang natin RM. Pero kung si Attorney Clint Aranas na Secretary General ng Partido Demokratikong Reforma ang tatanungin, si Senator Rodante Marcoleta ani. RM? Pwede rin Rodante Marcoleta. Pero malay mo, Robin Madilla. Wala na Na-scratch siya si Robin mga kababayan sa choices na ang best running mate ni VP Sara. Marcoleta's a brilliant lawyer. I mean, brilliant talaga. He makes sense. Eto mga kababayan, napakagandang tambalan ito pag nagkataon. Puro mga abogado mga kababayan. Yan talaga Marcoleta and VP Sara. Kung sa pagiging learned lang mga kababayan na alam sa batas. Diyan pa lang, napakaganda na. Hindi katulad ito sinabangag mga kababayan. Anong pinag-aralan ng bangag? Hindi nga lang katapos ng second year high school lang ay college mga kababayan tapos special diploma. Whereas ito sina Marcoleta at si VP Sara parehong abogado, parehong alam ang batas.
at parehong may sense. He talks sense. He's very sensible, and to be honest, and very pragmatic. His pronouncements are good. Oh. We find Yan, napakagandang yan, tandem yan mga kababayan. we're comfortable with his announcements. He's very smart. Kaya balak daw nilang imbitahan sina VP Sara at Marcoleta na Wow! maging miyembro ng kanilang partido. Grabe, kayo ang lalapit. Kayo lumapit. Mukhang palapitin nila sa kanila mga kababayan eh. Bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa dalawa. Lapitan Does the nyo. party have a plan to invite VP Sara formally to become a member? Yes, it's all in, because she's, I think right now, there are many parties who want to have her, no? And surely we are considering, hindi naman lumalayo, we are, we were, used to be, we are friends naman with them. We used to be friends. Bakit? Naging kalaban ba kayo? At least mga kababayan, eto na ngayon, naghahayag na ng suporta mga kababayan. Maganda talaga ang yung ikaw ang mauna. Very early mga kababayan dahil makakapag-rally ka na ng kakampi Like eh. VP Sara, Senator Marcoleta is not a member of Partido Reforma. Yes. Do you plan and intend to invite him as well to become a member? Yes, we would like to invite him also. If not, we'll adopt him. Our position here naman is really we want stability ayan in na. government. Because talaga. it affects the economy. Talaga mga kababayan, bigyan naman natin ng dangal ang ating bansa. Abogado pareho mga kababayan, VP Sara at saka si Senator Marcoleta, Attorney Sara Duterte and Attorney Marcoleta mga kababayan. Pero si Marcoleta, iwas muna sa issue at nais daw munang ito Yan si Senator Marcoleta ang hindi pa dapat muna mga kababayan maghayag ng intensyon para siya ang sisiraan mga kababayan eh. Ngayon nga, inuumpisahan na siya mga kababayan. Si VP Inday kasi hindi na tumatalab pero ewan lang natin kung kay Senator mga kababayan. Pero as long as makikitandem siya kay VP Sara, automatic na yan. tuwid ang mga mali nito. Hindi rin Ay, ano mo itutuwid ang mga mali nito? Mayroon bang maling sinabi si Marcoleta? Itong media, no? daw muna anya Kung na nag-iisipan ang maka-invento. pagtakbo sa 2028 national elections. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News. Magsipilyo po kayo. Magsipilyo kayo. Sino? Sino magsipilyo? Si Marcos? Ang daming tinga ni Marcos mga kababayan. Ano yung magsipilyo po kayo? Yan ang sagot ni Senator Robin Padilla kay political analyst Ronald Llamas. Ay, kalyamas. Oo nga. Madumi ng ngipin nun mga kababayan at matutulis. Tapos ang mga pahayag dito kaugnay ng umano'y possible vice presidential bid. Grabe naman to si Robin. Talagang binilo the belt si Llamas mga kababayan yung talagang magsipilyo po kayo. Oo nga no, dahil si Putot na corner mga kababayan, mayroon din picture nun ang dumi ng ngipin. Ng senador, katamban ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Padilla, wala siyang balak kumandidato bilang bise. Magsipilyo At hindi dapat po siyang kayo. tulad sa mga kaalyado ni Llamas na ay gigil na gigil tumakbo. Paninindigan ni Padilla, nagmumula lang umano ang kanyang mga pahayag sa mga alituntunin ng kanyang political party na PDP Laban. Dapat kasi ano mo na Robin agad. Hindi mo na sinakyan yun. May napili na si Sara eh. At hindi umano siya marunong managasa at manuwag ng mga kapartido na mas senior kaysa sa kanya. Ano na lang Robin, Senador, 100% support kami sa'yo. Sagot naman ni Llamas sa isa pang FB post. Yan ang gusto ni Llamas mga kababayan. Si Llamas mga kababayan is a counterpart of Joma Season na counterpart niya sa akbayan kalaban niya ng mga bayan muna mga kababayan Pero ngayon, parang nagkakaisa na sila. Pero para din yan si Joma Season mga kababayan na leader yan na akbayan. Wala raw sariling utak ang senador. At Grabe ka naman wala sarili utak. Ikaw, hindi ka nga nanalong senador. Llamas. Kung ordinaryong tao ka, Llamas, okay lang na atakihin mo ang si senador, Robin. Sabihan mong walang utak. Pero wala You are a political persona. Ikaw nga ang leader ng akbayan. Tapos sabihan mong walang utak sa Robin. Ano ka? lang ang Akala mo kung puno ka ng utak, magsipilyo ka muna, puno ka ng tinga. Pagsipilyo. tuloy na bukas Grabe si Robin.
Magsipilyo ka! Ang confirmation of charges hearing ni FPRRD. Bukas na ba? Kaugnay sa kasong crimes against Ay, humanity. wala na tayong Kasabay ng asahan mga pagtitipon kababayan. Mahirap nang umasa kagaya nung sa interim release. Masasaktan na naman tayo. ng pamilya ng mga biktima. Nagsama-sama rin ang mga taga-suporta ng dating presidente. Narito ang Agenda Weekend Report ng ating BNC anchor Pinky Webb. Live Pinky! mula sa The Hague sa The Netherlands. Pinky, ano na ang sitwasyon dyan ngayon? Magsipilyo mo Church lang! ngayong araw ang simula ng week-long Ang sarap ng Pinky, nakapunta ng dahig. activity na pinangunahan ng grupong tinatawag na Duterte Panagutin Diyos ko, Lord. Kaya pala nandyan ka dahil Duterte panagutin. Europe Nahudas. Network. Sa aking likuran ay nagaganap ngayon ang isang press Andyan talaga siya, no? Sa Duterte panagutin. conference kung saan nariyan sila Agustin Conti at Ayan, nagpunta talaga sila, no? Ang mga hudas. Nery Colmenares at ang pamilya ng dalawang Sponsor yan ni Marcos. biktima ng extrajudicial killings. Ang kanilang sigaw, justice at accountability. Ay, nako, justice sa mga NPA. Bukas ang unang araw ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magsisimula ito 10 a.m. local time o 5 p.m. Philippine time. Pero 5 magkakaroon p.m. ng 30-minute delay sa mga manonood sa pamamagitan ng social media channels ng ICC. Opening statements ang matutunghayan natin bukas mula sa tatlong grupo. Ang prosecution, Ay, Diyos ko, Lord. CLRV, o Common Legal Representatives Yung si itsura nitong para si Madam Auring, no? of Victims at Defense. Si Attorney Gilbert Andres ang isa sa tatlong abogadong kumakatawan sa NPA. CLRV. Baka NPA rin yan, ha? Andyan si Joma Season, eh. Anya, they represent I-deny mo na hindi ka NFA. hundreds of victim participants. At giit niya, handang-handa na sila sa hearing bukas. Nako. Grabe, no? Ang gawain ito ng mga makakaliwa, mga kababayan, ng mga tampon ni Jomakol Season. And sasabihin mo. At syempre, meron pa kasi kayong mga last minute eh. So yan po yung re-rehay na on po yung mga last minute. So yun po yung mga challenges. And are you ready for using the defense of the defense? Will defend the former president? Ano daw? Ang pangit ng microphone. Yes, we're also ready na kasi importante po yun for the closing statement. Kasi closing statement po, rebuttal po sa kung ano man po sinabi ng defense. Closing statement na pinag-uusapan mo, hindi ka pa nga nag-opening. Kaya nabandarin ko lang kami na talagang tinira nilatisin po kung ano po pagiging defense. Nilinaw din ni Andres ang tungkulin nila bilang CLRVs. As of now, I'll just give a range. It's between Grabe ang nila mga kababayan, promote sa mga doon sa kalaban. 400 to ng mga 500, Duterte. but we will give the specific number on Monday during the opening statement. There's actually no expectation for the admitted victims to be physically present during the confirmation of charges. Why? Because there's actually a security risk. And we know that the context here, the charged crimes are actually Manda kayo kapag si Sara na financial mga crimes. mga That's the buisit. reason why the chamber appointed the common legal representative for victims. Hindi rin nagpatinag ang mga Duterte supporters. Nagtipon-tipon sila Yan, sobrang dami mga kababayan, Basta dami pa yan mga kababayan. kahapon sa tinaguriang Sa Duterte actual na, Street para bukas. ipakita ang kanilang suporta. Walang habas yan, ha? Walang katapusan yan kanilang pagpunta din mga kababayan. Sa dating Pangulo, isa si Aldo Villarta sa mga unang sumugod sa ICC Detention Center March 12 last year. Anya, hindi katanggap-tanggap ang sinapit ni Duterte. Wow, nandito maka pa rin kami Duterte pa siya, because iisa lang yung nilalaban talaga namin or dalawa, sovereignty of Filipinos, because you can't subject a Filipino into under a scrutiny of a foreign entity, and second, the human rights of an 81-year-old Yun talaga. Kinidnap Filipino citizen na kahit nandito nga sa Netherlands, yung mga senior citizens nila are not being imprisoned because they're old, they're in their sunset years. How much more for someone that's 81-year-old na malayo siya sa pamilya niya?
Mixed feelings din ang saloobin ni Aldo sa desisyon ni Duterte na huwag dumalo sa confirmation of charges. I feel Hindi kasi babastusin kasi ng mga demonyo mga kababayan eh. Babastusin lang. Kukutsain yan mga kababayan at paulit-ulit na lang ipapakita itsura ni Tatay Digong na matanda na mga kababayan. sad for him, but also I don't want people that hates him to gloat Oo. on how his appearance Kung or anong magiging itsura kung niya. anong maging itsura niya. Oo. So I'm pretty sure Tayo gusto natin makita mga kababayan. Pero respeto na natin ang wish ni Tatay Digong na ayaw niya mapakita. kung ano man ang decision niya, it's a smart decision and it's also a decision that most of us will actually respect. Mula Switzerland, nagtungo rin si Fatima Cross sa labas Bakit ng wala na si ICC Alvin Detention dyan? Center. Mapaiyak ako. Kasi kawawa siya. Kawawa talaga. Matagal Kung sino siya pa, dyan. kung sino pa ang mga kababayan? Walang conviction, walang charges. George, bukas na nga ang simula ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. George, balik sa'yo. Well, Pinky, ayaw tantanan ng depensa itong sina Attorney Andres at saka si Attorney Butuyan dahil nga umapila Butuyan sila sa desisyon na? ng ICC. Butuyan Dapat talaga ng- i-disqualify sila from the proceedings bilang abogado ng mga biktima dahil daw sa conflict of interest. Mga yan eh. Alagad yan ng mga jumakol mga kababayan. Nabanggit ba siya tungkol dyan? George, natanong ko yan kay Attorney Andres during my interview with him kahapon. Tinanong ko, ano ba itong conflict of interest that they are citing, that the defense is citing laban sa kanya at kay Attorney Joel Butuyan? He didn't really want to delve into it dahil marami kasi Ay, dun sa humanda ating kayo, nababasa mga ay yawa redacted kayo. at yung kanila ay complete. Yung nakikita na lang mga dokumento. Kapag si Sara ng mga kababayan, panagutin talaga yung mga buwisit na yan. Ang sabi lang niya, hypothetically, ganito yung kanyang sagot. Hypothetically, kung meron siyang nirepresent na individual in the past, nakalaban ngayon ng kanyang inire-represent, ayun ay magiging conflict of interest. Ang sabi niya, that is not the situation that they are in right now. Palusot At yan madagdag eh. ko na rin, George, natanong ko yung petition to appeal kasi parang pending yun sa ICC. It was almost a last-minute petition to appeal. Sabi ko, ano ba talaga yung petition to appeal? Sabi niya, it's definitely not going to affect the first day or the confirmation of charges hearing tomorrow. Ang petition to appeal daw yung tinatawag na nagpapaalam sila kung pwedeng i-appeal yung naging desisyon ng ICC hinggil sa Too late. disqualification case laban kay Joel Butuyan and Attorney Andres. George. Butuyan. Maraming salamat sa Pangalan update pa na yan, lang. Pinky Web, Nagulat Live. Pangalan Mula sa pa The lang. Hague sa Netherlands. Buisit ka. Nakakabisit ng Butuyan mga kababayan. Patungo na rin The Hague, Netherlands sa mga dating miyembro ng gabinete ni FPRRD. Nag-wave man para di umatan sa confirmation of charges hearing, umaasa silang magbabago pa ang isip ng dating presidente. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe. Wag na, irespeto nyo na lang ang wish ni Tatay Digong. Alam natin sabik na sabik kayo makita pero wag na. Ayaw ni Tatay Digong eh. Nanghihinayang ang dating miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon niya na pinaboran ng ICC. Ang mga kababayan, kung gusto nyo imaginein sana kung ang itsura ng Tatay Digong, tingnan nyo sana yung yung kapatid niya mga kababayan na si Sir Bong Duterte. Ganun na daw. Aso lang, namatay na rin sa cancer mga kababayan eh. Hindi rin na na kapiling ni Tatay Digong ang mga huling sandali. Na huwag dumalo sa confirmation of charges hearing na magsisimula bukas. Pagkakataon sana na magkita-kita sila sa loob ng hearing room ng ICC. Regardless of what Wag na, Panelo. valid reasons you have, makakabuti rin sa well-being mo yan. Pagbalik niya sa sa kulungan, babalik din ang kanyang depression na naman. Kasi isang taong ka na nakakulong, hindi mo nakikita yung mga kaibigan mo, yung mga supporters mo. At marami ang pupunta ron to attend the hearing. Sabi ni Atty. Salvador Ayaw niya Panelo, na dating ayaw ni tagapagsalita Tatay ng Digong Pangulo, dadaluan niya siya sa hearing bukas kasama ang ilan sa mga malalapit na kaibigan at dating miyembro ng gabinete noon.
Kasama na riyan sina dating Executive Secretary Salvador Medaldea, Attorney Martin Delgra na dating LTFRB Chairman, dating PAGCOR President at CEO Attorney Alfredo Lim, dating BIR Commissioner Cesar Billy Dulay at iba pang malapit na kaibigan at cabinet members noon ng dating Pangulo. Meron akong seat doon sa gallery. Pati yung mga ibang miyembro ng kabinete, yung mga nauna na sa akin doon, manonood kami. Umaasa si Panelo na magbabago ang ihip ng hangin at magdedesisyon si Digong na Ihip dadalo sa lang, pagdinig. Hindi man sila Wala na. Ayaw din namin. Ang mahalaga niya ay makikita sana nila ang dating Pangulo na mag-iisang taon nang nakakulong sa Dahig at makita ang tunay na pisikal na kalagayan Pagtatawanan mga kababayan dahil pumayat tapos ibubuli ng mga jablo. ni Digong. Kasi ang dami lumalabas sa social media yung itsura niya. Wala, fake yon lahat. Pagka maniwala. Parang akala mo kawawang-kawawa na itsura niya. AI yun, Attorney Panelo. Oo. Para magkaroon din kami ng peace of mind at siya naman, para matuwa Ano na lang, i-ask nyo na lang pwede makapasok kayo, makabisita. Yan na lang. Kami gusto naming makita din mga kababayan pero ang wish ni Tatay Digong ayaw niya So kayo, kung pupunta kayo, gumawa kayo ng paraan makabisita sa loob. nandun yung kanyang mga kaibigan. Pero pinagbawalan pala na habang ongoing yung mga kababayan hearing, bawal ang bisita pati pamilya. Mahigpit na taga-suporta ng dating Pangulo sa Senado na si Senador Robin Padilla ay hindi makakapunta sa Dahig dahil aniya sa nakasesyon pa ang Senado. Kaya umaasa siya sa suporta ng mga kababayang Pinoy na titiisin ang lamig doon, maipakita na ng pagsuporta sa dating Pangulo. Mas malamig ngayon dahil may snow pa pero nandyan po kayo nakatayo at alam ko po sa oras ng hearing nandyan na naman po kayo sa labas ng ICC. Musta daw si Leabas? Sinabihan mo magsipilyo? Ako po yung nagpapasalamat sa inyo. Ako po yung hanga sa inyo. Ako yung nagpupugay sa inyo. In fairness, Robin, napahanga mo kami sa banat nyo kay Lamas. Magsipilyo. Huwag po tayong magsawa. Good job. Huwag po tayong mapagod. Tiwala si Padilla na Never kami masasawa. Pangulo sa Pilipinas. Para sa Inshallah. Dexter Ganibe, Abante. Kaugnay ng ulat na yan, makakausap natin si Attorney Paulo Panelo. Magandang gabi po, Attorney Panelo. Good evening, magandang gabi sa inyo lahat. Anak yan Nakaalis na po ba si Attorney Sal o nasa Dahig na ba siya ngayon? I think he's en route. He might be in Amsterdam already. Okay. Andun yan kanyang tatay. May we Batang-bata pa, alam niyo po Pero ubanin na makababayan. Marami na uban. yung plano ng former Duterte cabinet members na dadalo bukas doon sa confirmation hearing? I think ang napag-usapan namin is they're just there to support the former president and the current legal team of the former president led by Nicholas Kaufman. So whatever it is that's needed from them, they're there to offer their support. Okay, do you share the same position as your father po, Attorney Sal, na dapat magpakita sana yung dating Pangulo sa kanyang confirmation of charges hearing? Well, I think he was speaking as a friend, no? More than a lawyer or more than a former cabinet secretary. But my dad was speaking as a friend. To the former president who's concerned about his health and well-being, and that's why he made that suggestion. Ako as a lawyer, actually inaanak po ako ni former president, so I share the same sentiment na makakaganda kung makikita niya yung mga kaibigan niyang nandun para sumuporta sa kanya. Pero politically mga kababayan. Pero naiintindihan ko naman yung posisyon ni Pangulong Duterte. Wish yung Tatay Digong hayaan na lang. Sa trial or sa hearing bukas at mayong linggo. O nga, kasi pinapakinggan po natin yung panayam ng kasamahan namin si Dexter Ganibe sa inyong ama kanina at sinasabi, it seems like he's very concerned about the well-being of the president at baka nga daw makatulong yung siguro pag makita niya yung mga supporters niya at kung dadalo siya dyan sa hearing bukas. But would you know, Attorney, if there are any calls so far from the former cabinet members of FPRRD para hilingin sa pamilya ng dating Pangulo na pakiusapan siya na dumalo physically bukas? Wag na. Wag yun na abalahin. I am not aware that they've requested that. Alam nyo, si Pangulong Duterte is very stubborn.
Stubborn. Hindi naman yan stubborn. Ano lang, principled. Hindi mo mababaluktot. A very stubborn person also. So, I'm sure kung nakapag-decision siya na hindi siya magpapakita, mahirap Grabe ka naman, yun. stubborn. How about yung visitation sa dating Pangulo? Kasi sinabi po sa abiso ng pamilya na hindi sila pinapayagang bumisita ng personal habang ICC. ongoing yung confirmation of charges hearing, no? As far as you know, kasama po ba ito sa protocol ng ICC? Hindi ko po alam ICC kung ang nag-announce kasama yan sa protocol, but I'm pretty sure if there's an opportunity for any of the Filipino lawyers to visit PRRD, I'm pretty sure that they will take advantage of that opportunity to see him and to meet him. Attorney, ano na lang po yung inaasahan ninyo sa magiging confirmation of charges hearing na ito? Are you optimistic that the ICC will make a decision in favor of the former president? Sana nga. Personally, I find it hard to be optimistic, only because we've seen how they decided the request for interim release. Kung sana na ano yun ang interim release mga kababayan, na grant, may tsansa pa. Laki ang tsansa pero yung pag reject sa interim release, duminipis mga kababayan ang tsansang makalaya ni Tatay Digong. In that decision, denying the request for interim release, they relied on newspaper articles and other hearsay evidence to decide that the president is a flight risk. The former president is a flight risk. So it's hard to trust. Mahirap na masasaktan na naman tayo. The ICC will rule in favor of law and in favor of PRRD. So it's hard to be optimistic, but at least at this stage of the proceedings, a higher standard of evidence is required, which is substantial evidence. Nung sa pag-issue ng warrant of arrest and dun sa denial ng interim release, the standard used there was reasonable evidence. So there's a chance, but again, it's hard to be optimistic. Oo. Pero are you trying to say that there are telltale signs na posible talagang magtuloy ito sa isang full trial? Posible talaga. Tapos ang problema mga kababayan kung matutuloy sa full trial, dekada ang mga kababayan bibilangin. At ayon na nga sa kampo ni Tatay Digong mga kababayan na kasi Baste ata ang nagsabi nun, mahirap na daw mga kababayan na aabot ng dekada ang buhay ni Tatay Digong lalong-lalo na andyan sa loob. Si Baste na mismo mahirap ang buhay sa loob ng kulungan mga kababayan madidepress ka. Tapos mayroon pa siyang mga sakit mga kababayan. Okay lang sanang walang sakit. Mukhang, I think it's not a secret that the ICC is also under pressure by a lot of other countries that don't believe that they are an objective institution, that they're influenced by... Eto mga kababayan, mawawala ng tiwala ang ibang country nito kung itutuloy nila itong kaso ni Tatay Digong, wala ng jurisdiction. Mawawala talaga ng tiwala. Disgrasya kayo ICC. Politics and whatnot. So I think there's pressure to hold this trial against PRRD to show the world that it's still relevant in society today. Well, let's talk about your personal plans. Will you go also to The Hague for the confirmation of charges hearing, attorney? No. I have no plans to go. There were talks about me possibly joining my dad in The Hague, but I figured that I'm no longer needed. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras niyo, Attorney Paolo Panay. Maraming salamat. Kung ano masasabihin dito mga kababayan, post your comments below.